Ito, nakita niyo to? Ayan, no? Si President Bongbong Marcos at former President Duterte. Kaya ko pinapakita, yan po yung nung unang mga araw, after election ng 2022. Okay? Kung nagpatuloy siguro yung ganyang klaseng mga resepsyon, relasyon, pagkakaibigan, hindi siguro lalala ang sitwasyon. Ayan, yan yung unang mga araw eh. Ayan, ha? Kaya ko pinapakita ito kasi ito yung magandang simula na nakipag-ugnayan si dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos at red carpet na sinagot pa, sinalubong ng Malacanang ang dating Pangulo. Hindi lang doon sa transition, kung hindi na akala natin ay magtutuloy-tuloy ang magandang relasyon kahit na ano man ang mangyari para sa tagumpay ni Pangulong Marcos at bilang dating Pangulo, pagrespeto sa elected president at sa kasalukuyang gobyerno. Pero ang nangyari po, hindi ganun. After ng mga meeting na yan, hindi nagtagal, nagsimula po yung mga batikos ng personal na ginawa ng pamilyang Duterte. At kung yung mga gunita ay nag-umpisa yan dun sa confidential fund at saka intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. Then nag-umpisa yan eh. Okay, naisong yan. So sa tingin ninyo, ito kaya ko pinag-uusapan ito, tinatapik. Kayo tanongin ko, sa tingin ba ninyo kung nagpatuloy ang magandang relasyon yan ni Pangulong Marcos at ni Duterte, palagay ko matahimik ang ating bansa. Okay? At higit sa lahat, baka walang mga mabibigat na kasong kinakaharap ngayon si dating Pangulong Duterte. Hindi ko sinabing may kinalaman si Pangulong Marcos. Sa katunayan, hindi naman nakikialam ang Pangulong Marcos doon sa mga investigasyon sa Kongreso at Senado at doon ho sa mga pagpapail ng kaso katulad ng Trillanes. Kasi sariling galaw nila yan. Ang sinunod lang ho nito mga ito na nagpail ng kaso ay yung policy ni Pangulong Marcos na rule of law. Imbestigahan, pag may probable cause, kasuhan, ang korte na ang bahala. Due process. Yun po yun eh. So, kung nagpatuloy po ang magandang relasyon sa aking analysis at interpretation dyan, hindi lalabas itong mabibigat na kaso sa ICC, plunder na sinampan ni Trillanes, human rights violation, tungkol sa illegal drugs, at saka ho itong pinakahuling controversial na pogo na sa kanya nag-umpisa. Okay? Kaya, hindi ko rin alam kung bakit umabot sa ganyan. Baka ang nakasira dyan ay yung kabubulong ng mga nakapaligid kay dating Pangulong Duterte, ginamit o nagpagamit ang dating Pangulo sa mga DDS, sa mga politikong DDS, tapos susundutin pa ng mga DDS vlogger, ginatungan si dating Pangulo para magalit sa gobyerno. O ano nangyari ngayon? Ang kinasuhan ay ang dating Pangulo. Hindi naman po yung mga posibleng nagsubo ng galit, ng intriga, nag-fake news para galitin si dating Pangulong Duterte. Okay? Alam niyo yung issue ng confidential fund at confidential at saka intelligence fund, maaayos naman yan eh. Kung may maganda lang na relasyon, hindi po eh. Nagkapikunan at kinalaban ng gobyerno, doon nagsimula yan eh. O ano ngayon, naglabasan na itong maraming problema. Hindi po biro yung mga kaso sa ICC. Ngayon may bago na naman. Nagsalita na si Attorney Conte ba yun, yung abogado ng ICC ba? O basta ang sinasabi niya, yung lately na binanggit ng dating Pangulo, another case daw yun. Yung sinasabi niya, ano ba yung sabi? Dali niyo sa akin yung warrant, papakain ko sa inyo. So hindi ho nakakatulong yun. International lawyer po yung ICC. International court nga yan eh. Tapos ang mababasa lahat, makakatin sa kanya, yung mag-i-issue ng warrant daw sa kanya, ipapakain niya. So yung mga ganong lingwahe. Hindi maganda yun. Kasi pag may kaso ka, dapat magpakumbaba at harapin yung kaso. Hindi mo pwedeng daanin yan sa publicity dahil ang kaso may ebidensya. Ang paglutas sa kaso ay sa trial. Ganun po yun eh. Anyway, alam naman niya, abogado yan eh. Tapos, ito nga pong naglabasan pang mga mabigat yung human rights violation sa Kongreso dahil seryoso. Ngayon, ang tanong, darating ba siya? Alam niyo kung si Duterte at ang mga Duterte hindi nanira kay Pangulong Marcos at hindi nanira sa Kongreso, baka hindi po nagkaroon ng investigasyon yung Committee on Human Rights sa double barrel tokhang issue. Hindi mag-iimbestiga yung Committee on Illegal Drugs tungkol sa di umano'y pagkakasangkot sa drugs ng mga malalapit kay dating Pangulong Duterte. Hindi mag-iimbestiga yung Justice at saka yung
ano siya, yung appropriation committee tungkol sa mga budget na ginamit ng COVID, kung naging maganda at itinuloy yung relasyon. Di ba? Pwedeng ganun. So sa isang banda, nakabote rin dahil nag-ingay sila, nasilip yung mga posibleng kasalanan. Hindi ko naman sinabing guilty na. So yun po yung pinaghuhugutan. Sa loob kasi ng 2 taon, matinding mga batikos ng mga personal ang ginawa ng mga Duterte. Mag-aama sila, actually. Hindi naman napigilan ni Sara Duterte. Ano nangyari? Naging biktima si Sara. Kasi si Sara, hindi niya pinagtanggol si Pangulong Marcos sa pamilya niyang bumabanat ng personal. O napilitan siyang mag-resign sa Department of Education. O tinanggap, wala namang nangyari. Di ba? Kung nakipag-ugnayan, nakipagtulungan at sumuporta ang mga Duterte, baka si Sara ay nanatili dyan sa DepEd. Baka yung mga kandidato ni Duterte itulungan pa ng administrasyon ngayon, nagkaroon pa ng mas malalim na relasyon at koalisyon. Ngayon po magkasalungat na, di ba? So sino ngayon ang may pagkakamali? Hindi kasalanan ni Pangulong Marcos ang investigasyon. Tulad ng sinabi ko, kasi in aid of legislation, walang pakialam ang Executive Department. Yung pagpapile ng mga individual victim umano sa on drugs campaign ni Duterte, wala kinalaman ng Pangulo dyan. Dahil nung sila'y mag-file before ICC, hindi pa Pangulo si Pangulong Marcos. 2017 pa nung i-file yung kaso ng mga alleged victims sa ICC. So lahat walang kinalaman eh. Ito naman kay Trillanes na mga plunder case at mukhang may kasunod pa raw. Abay, anong walang kinalaman dyan? Ang Malacanang dahil si Trillanes ay civilian. Hindi naman government. At saka ho talagang kalaban niya ng mga Duterte. O, di ba? So ako po sa aking personal na pananaw, ulitin ko lang. Kung naging maganda at itinuloy ng mga Duterte ang relasyon, hindi sila bumatikos ng personal sa Kongreso, kasi grabe ang banat nila sa mga congressman at saka kay Speaker at sa Malacanang, hindi nila aabutin itong salo-salungat na kasong ito. Mahirap din ang may kaso. Ano, kala nyo, nagbibibiro lang si dating Pangulong Duterte. Stress yan. Napakarami ang kaso. At hindi biro yung kaso, wala na siyang gagawin kung hindi harapin yung kaso. Ang tanong, anong maitutulong ng mga vlogger sa kanya? Anong maitutulong ng mga politikong gumamit sa kanya? Wala. Dahil yung mga politikong malalapit sa kanya o nanggamit sa kanya, ginamit siya, hindi naman kasama sa kaso. Di ba? So pinahirapan nila ang dating Pangulo. Kawawa ang dating Pangulo dahil siya yung mayroong maraming kaso, pero itong mga vloggers at saka yung mga kasama nilang nang urot na nagsubo ng mga fake news para magalit ang Pangulo, wala naman silang maitutulong ngayon. Di ba? So kayo, yung lehitimong mga DDS dyan na nakakaintindi ng sitwasyon, okay? Tama ba? Mali ang sinasabi. Nagamit si Duterte ng mga nakapaligid sa kanya. At ngayon may problema na sa dami ng mga kaso, anong maitutulong ngayon? Kahit maglupasay yung mga vloggers nila, kahit maglupasay yung mga abogadong nakapaligid sa kanya, hindi ho madidismiss ang kasong yan. Sa korte, aabot yan. ICC, yun hong itong plunder, baka umabot ng Sandigang Bayan yan kasi prosecutor na sa DOJ na. Paano yung iba pang kaso tungkol sa drugs? Paano yung corruption na overpriced daw sa COVID-19? Paano itong issue ng Pogo? Papunta doon. Kasi doon nag-umpisa yan sa Duterte administration ng Pogo. Yan ang tinatanong ko sa inyo sinasabi. Tama ba o mali ang aking sinasabi? Maging maingat lang po sa mga pakikinig sa aking mga topic dahil ito hindi batikos. Hinuhukay lang natin at pinapaliwanag ang nakaraan. At ako naniniwala kung naging maganda ang relasyon ng mga Duterte kay Pangulong Marcos at sa Kongreso, wala sana silang problema ngayon. Kaso from day one po, nag-ingay sila ng mga below the belt pambanat. Marami at malaki ang problema ang kailang kinakaharap. Si Duterte na iipit, yung mga taong gumamit sa kanya, nagtatawanan lang. Yung mga vlogger na gumamit sa kanya at nagpagamit sa kanya, iiyak lang yung mga yan. Wala namang maitutulong yung mga yan. Sa totoo lang po, kapag kami mga kaso na.